Hello. Magandang gabi. Magandang gabi po. Mag-ano lang po tayo. Gawa ko ng video para sa 2025. Sa lahat na nangyari sa akin sa 2025 at ang ating hinahangad sa paparating na bagong taon. Ayan. Ang ano ko po, hindi po okay. Hindi lahat okay ang aking 2025. Mga nasa 20-30% ang okay at the rest bad memories ang aking 2025. Okay, umpisahan natin sa masaya. Bakit yung palad ko? Kakapera ba? Umpisahan natin sa good memory. Kasi konti lang naman. Ang unang-una, masaya ako. Kasi kompleto pa kami no. Kompleto pa kami. Masaya na ako. Masaya ako no. Lagi kong ino-overwhelm yun. Pangalawa, naging okay kami ng pinsan ko sa tagal ng panahon na hindi kami nag-uusap. Na matagal ko nang hinahangad at namimiss ko ng sobra yun. Ang aming bonding. Pangatlo is natuto ako magpatawad. Natuto ako magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa akin. Sa mga taong hindi nakakaintindi sa akin. And the last, ito, nakahanap ako ng bagong employer na mabait. Nauunawaan ako at naiintindihan nila ang pinagdadaanan ko. Masaya ako ron at binigyan akong mabait na alaga na nagpapasaya sa akin. Yan. At sa mga kaibigan ko rin. Dito, sa mga bago kong kaibigan dito. At sa mga kaibigan ko pa. The long friend. Na hanggang ngayon may komunikasyon kami. Papasalamat ako doon. Thank you sa inyo. Yun si Jinjin. Pala kaibigan. Simple lang. Akala nyo walang kaibigan. Kasi iisipin nyo, hindi naman magkakaroon nyo ng kaibigan si Jinjin kasi mapili or marte. Piling maganda. Yun ang alam nyo. Si Jinjin, pala kaibigan naman yan. Kahit papaano. Yun si Jinjin. Yun ang Jinjin. Kung alam nyo lang, yung dating Jinjin talaga, pala kaibigan yun. Maraming kaibigan yun. Kaso ngayon yung Jinjin, umiiwas na. Umiiwas na sa mga tao. Feeling niya hindi siya naiintindihan. Si Jinjin ngayon is nagmumukmuk na lamang. Si Jinjin ngayon is mas pinipili niya na lang mag-isa. Yun si Jinjin ngayon 2025. Yun. At si Jinjin ngayon, marunong na magpatawad. Okay? At si Jinjin, maraming pangarap sa buhay na hindi matupad-tupad. Yun. Pero hindi humihinto mangarap si Jinjin. Hindi po humihinto. Continue pa rin siya hanggat humihinga pa siya, mangangarap pa rin siya. Okay. Ano muna natin, santabin natin muna yung pangarap na yan. Doon naman tayo sa bad. Alam niyo naman na yun kung ano nangyari. But uunahin ko muna, sa slide muna. Ang masama sa akin nangyari is yung sa kalagitnaan. Ay hindi. Sa early ng 2025 is naranasan kong kumain sa loob ng CR. Naranasan ko magtago ng pagkain sa CR. Naranasan ko, magugulat kayo sa mga hindi nakakaalam.
Naranasan ko pong kumain na itinapon na sa basura na pagkain ng amo ko. Dahil bakit ko kinain? Hindi kayo maniniwala. Bakit ko kinuha at kinain ko? Dahil wala pa akong pagkain. Yun po ang hindi ko makakalimutan din. Kasi nagtrabaho ako sa Dubai ng almost 10 years. Pero hindi ko po naranasan kumain sa nagaling sa basura. Yes po, kumain po ako. Kinain ko dahil ako'y nanginginig na sa gutom. Yeah. Totoo po yun. Halos lagi ko pong ginagawa yun. Dahil bakit? Wala naman ako pambiling pagkain. Kasi ngayon, sahod ko lagi nun. Ubos-ubos, pinapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Yun po ang istorya ni Jenjen noong early ng 2025. First na nangyari yun sa akin at nanasaktan tayo. Okay. At ito pa. Ito na yun. Yung pinakamasakit na hindi ko rin makakalimutan sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan at hindi ko alam kung hanggang kailan tayo makakamove on. Hindi alam ni Jenjen kung hanggang kailan siya magiging ganito. Magiging emosyonal palagi. Laging pumapasok kasi sa isip niya ganito. Marami siyang tanong sa sarili niya. Marami siyang what if. Yun ang nangyayari kay Jenjen ngayong 2025. Isa pa na nangyari sa akin na hindi binigay sa akin ang sahod ko ng dati kong employer until now. But pinagdarasal ko na lang sa Diyos. Pinagdarasal na lang ni Jenjen sa Diyos na siya nang bahala. Sana masaya sila ron sa ginawa nila sa akin. Yun lang. At until now, si Jenjen, hindi pa alam kung hanggang kailan siya magiging emosyon. Hanggang kailan siya makakabangon. Or in short, hindi niya alam kung kailan siya mag-heal. Kasi naranasan ni Jenjen na magpakamatay na halos marami na siyang beses nag-attempt nitong taong 2025 na tapusin ang buhay niya. Pero siguro dahil may anghel na siya, mayroon na siyang angel, kaya hindi siya or andito pa rin siya. Kaya nagpapasalamat si Jenjen sa kanyang anghel na ginagabayan siya. Dahil siguro hindi pa tapos ang obligasyon ni Jenjen dito sa mundo ibabaw. Dahil meron pang anak si Jenjen na nakahantay sa kanya, na umaasa. Si Jenjen ngayon lumalaban sa kanyang sa nangyayari sa kanya ngayon. Pilit niyang nilalabanan ang lungkot, pangungulila na bilang isang ina. Si Jenjen pilit na bumabangon. Si Jenjen nagpapakatatag na kahit minsan hindi na niya kaya, kinakaya niya. Dahil yun ang nararapat.
Si Jinjin na minsan naaawa na sa sarili niya. Ito pang sasabihin ko sa inyo guys. Si Jinjin until now naghahangad pa rin ng isang pagmamahal ng isang ina. Na parang isang bata na naghahanap ng isang ina. Naghahanap ng pagmamahal ng isang ina. Naghahanap ng pagmamahal ng isang ama. Sa tanda na ni Jinjin, sa edad na ni Jinjin, hanggang ngayon naghahanap pa rin siya nun. Kasi yun pa rin ang kulang sa pagkatao ni Jinjin. Yun po ang totoo. Lagi po yung wini-wish ni Jinjin pag Pasko, pag New Year, na sana mahalin siya ng kanyang ina, mahalin siya ng kanyang pamilya, at maramdaman niya yung pagmamahal ng isang ama. Laging wini-wish, para bang isang batang paslit na naghahanap ng pag-aaruga ng isang magulang. Hindi lang halata kasi magaling magtago. Yun po ang totoo. Sa 41 years until now 2025, hindi alam ni Jinjin kung hanggang kailan siya hihinto sa pangarap na yun na maranasan niya. Although marami naman siyang naging nanay-nanayan sa kanyang paglaki, pero iba pa rin yung sinasabi, nanay mo talaga, ina mo talaga, na mamahalin ka. Kasi si Jinjin, isang ring ina na kahit malayo siya sa kanyang mga anak, ang pagmamahal niya sa anak niya, sa kanyang mga anak is more than million. Walang makakabawi nun sa pagmamahal niya sa kanyang mga dalawang anak. Kaya si Jinjin ngayon, gusto nang gumibap sa pangarap na yun. Gustong-gusto niya nang gumibap. Pilit niyang kinakalimutan yung pangarap na yun, pero minsan sumasagi. Pero siguro ito na ang time. Ito na siguro yung time na kalimutan mo na, Jinjin, yung pangarap mo na yun, dahil hindi na mangyayari yun. Maging focus ka na lang sa mga anak, sa dalawa mong anak. Although, iisa na lang ang anak mo, doon mo na lang ibuhos sa kanya ang pagmamahal na gusto mo maramdaman. Iparamdam mo na lang sa iyong anak at sa iyong angel, kahit nasan man siya, na mahal mo siya. Kaya ikaw, Jinjin, magpakatatag ka, lumaban ka, matuto kang magpakumbaba, ipagpatuloy mong mapagkumbaba. Hayaan mo yung lahat ng naninira sa'yo. Hayaan mo yung mga taong hindi nakakaintindi sa'yo. Kaya ikaw, Jinjin, proud ako sa'yo. Proud na proud ako sa'yo. Although hindi mo man yan naririnig sa pamilya mo, proud sila sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, Jinjin, proud ako sa'yo. Kaya pahalagahan mo ang sarili mo. Cheer up. Diba? Yun laging sinasabi mo sa mga anak mo. Cheer up. Nag-iisa ka lang, Jinjin.
Kung ayaw nila sa'yo, hayaan mo sila. Maging motivation sana sa'yo ang iyong angel at ang iyong Nubi Joy. Ang mag-ama mo. Hayaan mo yung mga taong hindi nakakaintindi sa'yo. Lumaban ka. Kaya mo yan, Jinjen. Ang 2026 or ang 2025, isarado na natin yan, Jinjen. Gawin na lang natin yan. SIM card, natanggalin na natin sa ating cellphone. Hindi naman natin sinasabi, Jinjen, nakalimutan mo na lahat. Maging motivation mo na lang lahat na nangyari sa'yo ng 2025. Kaya, lumaban ka, patuloy kang mangarap sa buhay mo para sa mag-ama mo, lalo-lalo na sa angel mo. Dahil yung angel mo andyan lang palagi, nakaalalay sa'yo, nakabantay sa'yo. Huwag mong biguin ang angel mo. Lumaban ka, magpakatatag ka. Diba? Ayaw ng angel mong umiiyak ka. Kung paano lumaban ang angel mo, sana ganun ka rin. Ngayong 2026. Pilitin mong lumaban, Jinjen. Sana yung Jinjen na 2025 na naging mahina, sana yung Jinjen ngayong 2026 is matapang na matapang na matapang, makagaya ng dati, ng mga naunang taon. Na wais o mautak. Sana bumalik ka na, Jinjen. Aantayin ka ng 2026. Yung dating Jinjen na matapang, masayahin. Huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Isipin mo yung sarili mo at ang iyong anak at ang iyong angel. Doon ka mag-focus. At magpatuloy ka lamang mangarap, Jinjen. Ngayong paparating na bagong taon, ipagpatuloy mo ang pangarap mo para sa pamilya mo. Huwag kang mapagod mangarap. Magdasal ka lamang at ibibigay sa iyo. Hindi man sa ngayon, hindi man agad-agad, mas magandang dahan-dahan na ibinibigay at nararamdaman mo. Huwag kang magmadali, Jinjen. Yun ang wish ko sa iyo, Jinjen, ngayong 2026. Maging matapang, matatag. At mahalin mo ang sarili mo. At alagaan mo ang katawan mo, ang kalusugan mo. Yun ang importante. At ipagpatuloy mo pagmamahal mo sa pamilya mo. At matuto tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon na lagi kang ginagabayan. Kaya, Jinjen, wish ko sa iyo ngayong 2026 is patuloy kang mangarap, ipagpatuloy mo kung ano ka dati, at maging matapang ka. Uulit-ulitin ko sa iyo, Jinjen. Maging matapang ka ngayong 2026 sa lahat ng haharapin mong pagsubok.
kung ano man yung mga pagsubok na paparating sa'yo, harapin mo ng buong puso at ipagpatuloy mo ang pagkumbaba at mahalin mo ang pamilya mo, lalo-lalo na ang anak mo, lalo-lalo na ang angel mo. Dahil ang angel mo, kinagabayan ka palagi. At ayaw na ayaw niya umiiyak ka. At ayaw na ayaw ka ng angel mo, nahihirapan ka at nangungulila. Kaya, ngayong 2026, pilitin mo maging okay para sa angel mo. Para manumbalik ang dating ngiti dyan sa mukha mo, Jinjin. May awa ang Diyos, malalagpasan mo rin. Yun ang wish ko sa iyo ngayong 2026, Jinjin. At proud na proud ako sa iyo, Jinjin. Kung hindi man proud ang pamilya mo sa iyo, hindi mo man naririnig sa kanila na proud ka, proud sila sa iyo. So, ako magsasabi sa iyo, Jinjin, noong pa man sa pinagdaanan mo lahat, simula nang ikaw nagkaisip at simula nang ikaw matutong magtrabaho, ano mang ginawa mo para lang makapag-aral ka at makapag-abroad ka, ako na magsasabi sa iyo, proud na proud na proud ako sa iyo, Jinjin, kasi nagawa mo. Kung hindi mo man yung naririnig sa pamilya mo noon at ngayon, sasabihin ko sa iyo, Jinjin, nakakabilib ka. Yun. Kaya, i-welcome natin, Jinjin, ang 2026 na puro positive. Ang nega, itapon yan. Okay? Yun po guys, ang aking laman ng aking video. Baka sabihin nyo na nadjojologs na si Jinjin. Wala naman akong babang kausap sa camera. Kumbaga, inaano ko lang, kinakausap ko ang sarili ko, pinatitibay ko ang sarili ko para maging kalmado ako. Kung hindi nyo man naiintindihan guys ang ibig kong sabihin, walang magagawa. At least, nasabi ko sa sarili ko yun. Yun po ang aking 2025. At ang aking 2026 o itong bagong taon is paparating. Pinaghahandaan ko at haharapin ko ng buong tapang. Kaya guys, hanggang doon na lang po ang aking video. Kayo na umintindi. Kung hindi nyo intindi, walang pakialam. Diba? Walang pakialam sa inyo. Kung hindi kayo maniniwala sa akin kung anong sinabi ko dito sa video ko, wala rin ang pakialam. Diba? Kanya-kanya tayo ng istorya. Kung kayo wala kayong magawa sa buhay, ako meron ako nagagawa. Diba? Okay, bye-bye. Good night and be kind. Happy New Year, guys. Bye-bye.